to my channel, Thessalonica's Farm. For today's video, nandito ako sa San Isidro, sa Ubay, Bohol, dito sa farm ng Jacob's Chicken House, dito sa San Isidro, sa Ubay. Dahil bibili ako ng mga puro na Rhode Island na breeder and laying chickens. So, kasi nagbabalak ako na mag-ano ng itlog, so may nag-advise sa akin na ang Rhode Island daw ay walang tigil sa pag-iitlog, sa paglilay ng eggs. Yun nga lang, hindi sila naglilimlim. So meron naman akong incubator doon sa aking farm. So kung gusto ko magparami ng mga breeders, so i-incubate ko na lang yung mga itlog ng Rhode Island Red Pure natin. So guys, samahan nyo ako tumingin ng magagandang manok dito sa Jacob's Chicken House dito sa San Isidro, Ubay, Bohol. So ito yung mga bagong dating na sisiw. Ano po yung nilalagay sa mata nila? Immunization ng NCD B1D1. Para po yun sa Newcastle disease birds. Para po live vaccines yan. Live vaccine. So yun. Lahat po yan nalagyan. Oo. So yan lahat tinutuluan nila ng vaccine. Lahat po ito, Rhode Island po lahat. Hindi, all heritage breed, pero iba-iba. Mayroong Rhode Island, Black Astronaut. Iba-iba na. Oo. Ito, iba, may King Cod. Opo. May BPI. So, pinsa may kauban na po yan, si Buboy. Sa customer ko lang nagtulang mo, ubat lang. So yan, lalagyan niya na lahat ng vaccine yan. Isang mata lang yung dalawang mata pala. Dalawang mata yung tinutuluan bawat sisiw. So maganda yung nila dito, yung pag-breed nila sa mga manok. Ayan o, pag lumaki na, maganda na yung tindig nila, parang hindi na sila magkakasakit. Sa kabila, ma'am, mga inahin na po. Mga inahin. Lay house. Ayun pala, yung kabila, yun na yung lay house nila. Tapos ayun. Mga ilang piraso, ma'am, yung lay chickens nyo dyan? 700 pieces yung kanilang lay chickens. Doon tayo mag-collection. Dapat sa yung mister mo mag-collection ngayon. Apo. Itong dito mag-collection yung Mga itlog. Ayun! Ayan o. 3 o'clock. Ang galing. Sa ngayon, nakulong lang sila kasi meron mag-deworm. Opo, magdidiworm. So, before sila ipalabas, sana pag wala tayong activity ngayon, lahat wala na ito. Yung lang dito, pag mag-lay sila, pasok sila. Pero, all the time, nasa field sila. Opo. Parang free range po sila. Yeah, free range na. Ngayon lang kasi, pinakulong kasi yung ilabas. Ay-deworm po kasi. Tapos dito po yung collection ng eggs nila. Ayun na, may egg. Ayun yung daily harvest nila. Pero ito hindi tayo kasi ito, i-sanitize. Opo. Sa isang araw po, mga nakakailang itlog po sila lahat. Seasonal. Season na. Pero yung Estimate lang, ma'am. 8 to 10 trays a day. 8 to 10 trays a day. 8 to 10 trays, 8 to 10 tray a days, mga ka-farmer, yung estimate. Daily pagkuha nila ng itlog dito. Ayun, mga ka-farmers, naniningin-ningin lang ako dito sa farm nila. So, nakakatuwa kasi at dami talagang manok. Sobrang daming manok. Lahat ng tingnan mo, parang konti lang. Ayan o. Parang konti lang, mga ka-farmers, kasi sobrang laki ng area. Pero napakadami talagang manok dito. So yung laying chickens nga lang nila dito sa may cage na sa 700 to 800 pieces na yung kanilang nahin. So
ito yung mga tandang kawalarin. Free range din yung mga tandang nila dito mga ka-farmer. So, ayan. So, ayun. Dito. Ayan. Ang dami. Napapagod ka sa pag-ikot. So, yun mga ka-farmers. Kung malapit kayo dito sa Bohol, sa Ubay, punta na kayo dito sa farm ng Jacob's Chicken Farm dito sa San Isidro, Ubay, Bohol. So, may malaking farm sila dito. Mamaya guys, kasi may kausap pa yung may-ari. Tingnan natin kung magkano yung price ng bibili natin na tandang at saka inahin na Rhode Island Pure breed. So, ito mga farmers, dito yung free range nila. Dito daw pinakakawalan yung mga manok. So ngayon nandito yung mga tandang. Kasi kaya nandun lahat ng mga inahin sa loob ng cage kasi i-deworm daw yun mamaya. Kaya inipon muna nila lahat ng inahin sa loob. So pagka hindi naman nila i-deworm, so naka-free range dito yung mga inahin. Yan, ang laki ng lugar nila dito. Laki. Siya sa daan sa outside brooder. Pagkatapos 2 weeks din, doon na siya, naka-free range na siya. Start na, sa 3rd week, mag-start na siya for free ranging. Yun 3 weeks old Ayun. yan, naka-free range. After 1 month, doon na siya. After 1 month, dito naman ililipat daw. Dito. Kasi nakapag-release doon sila 1,200 na manok. Hindi sa DA by Friday. Ayun. I-release din daw ito sa DA Friday na. So, lagi sold out yung mga manok nila dito. Ayan, ang dami. Ang daming manok. Laki pa. So, ito yun after 1 month. Dito man nila lilipat yung mga manok. So, ito na yung laki. Pag 1 buwan na. So, napakalaki ng galaan nila dito. Napakalaki ng place nila. Talagang kalm na kalm yung manok dito. Hindi ma-stress yung manok. Nasa bili ito. Ganda. Free range na. So, hindi sila masyado magasto sa feeds dito. Kasi nag-self-hunt na daw sila ng mga feeds nila dito sa sarili nila. Isa lang silang type dito ng lalagyanan ng feeds ng mga chickens. Tapos may mangga pa sila. Mangga. So, pag nagbunga to, mga ka-farmers, dagdag kita to. Kasi mag-harvest naman ng mga mangga. Pati manok, may hotel. Hotel yung manok. So, ayan. Gawa siya sa sawali. Tapos yung bubong yan. Yero rin yung bubong. Ayan, mahaba. Nandun sa kabila. Ayan, ang isang room. Sa isang room, 6 na babae, 1 lalaki. 6 na babae, 1 lalaki. Sa isang room nila. Ang production nito is para yung paano na natin pahasayan natin sa So, ayun, mahaba siya. Mula dito, yung pinto. Hanggang sa dulo pa. Line by line siya. Yung sumunod, yung pare-parehas na. Pare-parehas na yung naman. Ganda ng gulungan niya. Ayun, ang dami. Natakbo. akala nila nagdala tayo ng pagkain. Babe, sara mo, babe. Ano pong ano nito, breed ng manok na yan? Rhode Island. Rhode Island po. Malalaki po talaga yung Rhode Island, no? Ano siya, malalaking manok. Pwede pasok doon kayo. Pwede po siya pasok na yun. So, ito yung isang room, papasok ako. Sa isang motel ng mga manok, guys. Ito, mga ka-farmers, pumasok ako. Sensya na po, naka-istorbo. So, ayan.
yung kalakihan niya. Bali, naka-net na lang siya. Naka-net lang siya, tapos division na lang ng net. May net siyang division. Ganda naman. Opo. So ayan mga ka-farmers, ito nandito ko sa room ng ng mga breeders, mga tandang na Rhode Islands. So may nag-advise kasi talaga na maganda daw talaga yung breed ng Rhode Islands dahil bukod sa malalaki yung mga manok, so mapilis daw mag-itlog, wala daw tigil yung pag-iitlog ng mga Rhode Islands. Yun nga lang, hindi naglilimlim yung mga inahin. So pero yung pag-iitlog nila tuloy-tuloy. So i-incubate na lang natin yung mga itlog nila. May incubator naman kami sa farm. So nagbigay ng advice yung may-ari ng farm na kailangan daw dinidisinfect yung mga itlog ng betadine tsaka ng konting solution. After pag-itlog, so i-disinfect na saka ilalagay sa incubator kasi para maiwasan yung pag may isang itlog man na may sakit or hindi, may isang itlog man na hindi maganda, so para hindi na makahawa sa ibang itlog. So mga ka-farmers, dati kasi nagbala kami na Rhode Island Red yung tandang, so magbalahi kami sana sa basilan kasi yung basila naglilimlim siya sa itlog niya. So dahil ngayong inahin ng Rhode Island is hindi naglilimlim, naisipan namin na magpalahi sa basilan gamit ang tandang na Rhode Island. So pero yun daw magiging anak nun ay hindi daw maganda yung performance ng pag-iitlog. So we decided na bumili na lang ng puro na Rhode Island na breeder and laying chicken. So kaya nandito tayo guys sa farm ng Jacobs. Chicken Farm. So dito kasi tayo bibili ng mga magagandang klase ng Rhode Island na manok. Ayun mga ka-farmers, dito tayo sa pipili na tayo ng mga inahin dito na Rhode Island. So tanong mo natin kay Mama, magkano po yung presyuhan ng ating mga Rhode Islands na inahin ready to lay na? Ito ready to lay is 500 per kilo. 500 per kilo. Yung ano lang yung i-promo namin yung mga breeders is 1,000 per head. Opo. Yun po yung mga tandang na Rhode Islands. Yun guys, mga ka-farmers, yung mga inahin nila is 500 pesos per kilo. Tapos yung breeders naman, mga tandang, tinro muna nila ma'am ng 1,000 pesos per head sa ating mga breeders. So ma'am, ano po bang yung pangalan nyo? Corazon. Atuwil. Ayan. Siya yung may-ari ng farm, si Ma'am Corazon. So, yun mga naghahanap mga ka-farmers sa mga manok na gusto nyo magprinta lang kayo dito sa San Isidro, Ubay, Bohol, dito sa Jacobs Chicken Farm dito sa Ubay. Ayun mga ka-farmers, 26 piraso ng inahin. So, per kilo siya, ayan na. Tumotal siya ng 26 piraso, 16,000. 16,630 plus 5,000 dahil bumili rin ako ng 5 tandang na Rhode Island Red. So total niya ay 21,630 pesos. So yun yung lahat ng nabili natin na Rhode Island breed dito sa farm ng Jacobs Chicken Farm. So yun yung 25 pieces na manok. Ayan mga ka-farmers, pauwi na ako. Nakabili na ako ng 26 piraso na heads ng inahin at 5 piraso ng tandang na Rhode Island Red. So pauwi na kami ngayon. So thank you for watching my video.